Tape Incorporated, tagilid sa Eat Bulaga trademark. Kung matatandaan nga natin, ilang linggo na ang nakakaraan, nang ipagyabang at ipagdiwang ng mga rebranded Eat Bulaga hosts at ng pamilya Halos Hosts, ang pagkakaapruba ng Intellectual Property Office sa kanilang 10-year renewal para sa Eat Bulaga trademark. Ngunit ngayon nga ay tila yata bumaligtad ang mundo, dahil sa kapapasok lang na balita, sinabi na ang paghahabol ng kampo ng Tape Incorporated para harangin ang Eat Bulaga trademark application ni Joey De Leon ay maibabasura dahil tapos na ang palugit sa paghahain ng oposisyon. Dahil noong lang nakaraang linggo ay naglabas na at nagsumiti na ng kani-kanilang mga ebidensya ang magkabilang kampo para patunayan na sa kanila talaga ang titulong Eat Bulaga. Tapos na nga rin na magbigay ng salaysay kanilang mga testigo, at isa nga sa humarap ay si Ma'am Malut Shoa Fager na isa sa pinakamatagal na nakasama ng Tape Incorporated at TVJ, at sinasabing isa sa pinakamalapit sa puso ng TVJ. Ayon nga sa isang source, napag-alaman na naghain ng oposisyon ng Tape Incorporated noon lang October 10, 2023, 4 na araw matapos ang deadline na ibinigay sa paghahain ng oposisyon. Dahil nga late na ang pag-oppose ng Tape Incorporated, hindi na nila mapipigilan pa na pumasok ang registration ng Eat Bulaga trademark ni Henyo Master Joey De Leon na kanyang ni-register noong Mayo. At nito nga lang September 29, ayon sa batas, na ang Eat Bulaga ay dim-registered na sa pangalan ni Henyo Master Joey De Leon, at hinihintay na lang nila na formal ng ma-award kay Sir Joey De Leon ang Eat Bulaga trademark. Gayunpaman, hinihintay pa rin ng TVJ ang official decision mula sa korte bago nila gamitin muli ang titulong Eat Bulaga. Pero kahit hindi nila ito hintayin ay pwede na nila ito gamitin sa kanilang show dahil ang registration ni Joey De Leon ay para sa entertainment purposes, hindi tulad sa Tape Incorporated na para lang sa goods and services.